Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo yung ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan po namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bahala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bahala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Nasugbu, Batangas kung saan meron po tayong bagong video presentation, isang residential property. Ito po'y corner lot at may lot area na 426 square meters. Sa dokumento naman po nito, ito'y titulado at buhay po ang may-ari. Kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at sa klima naman po, panayad lang. Hindi naman siya ganun kainit at hindi naman ganun kalamig. Ito po ay nasa loob ng isang subdivision. Ito ay unguarded subdivision, to be specific. At tungkol naman po sa structure nitong bahay, maayos na maayos pa po siya. Meron pong mga kailangang ipa-repair gaya ng ceiling na due to kalumaan. Yan po yung mga papagawa nyo dito. So, binabanggit ko na po yan habang tayo'y hindi pa pumapasok para at least may idea na kayo. Ito po yung mga magiging kapitbahay nyo. Napakatahimik po. Then ito pong daan ay hindi pa siya konkreto. Binabanggit ko na po para at least you can manage your expectation once na nag-set tayo tripping. Especially yung mga kababayan natin na sa ibang bansa. Kung anong mga possible na gagawin nila kung sakaling maibigan tong property. So yan po, stainless po itong gate. Then pagpasok po natin, dito na yung garahe o covered carport. Naka-tile flooring. Then sa dulo po niyan yung kusina. Mamaya po ikutan natin yan. Dito po sa ito naman po yung 1 meter setback. Paikot na yan ng buong property. Yan po ulit yung garahe. At dito naman po ay meron pong mga pocket garden na kung saan meron po itong mga ornamental plants. Meron pong customized glass window at yan naman po yung balkonahe o terrace. Sa taas po nitong garahe ay meron pong kwarto. Yan po yung pocket garden at yung main door matatanaw natin. At meron pong secondary gate na stainless din po siya. So, hindi po tinimid ni owner, especially dito sa railing at stainless. Yan po yung main door. Then sa taas po niyan ay kailangan ipa-repair ang kisame o ceiling. Pero ulitin ko po, sa structure po, wala po kayong papagawa. Ito po yung corner side. Then meron pong malait na gate naman na may access papunta sa likod ng bahay. Ito po yung side view ng bahay kung saan medyo faded na po ang pintura. Dito po sa kinatatayuan ko ay may puno ng suha na namumunga na. Then pag diniretso po natin ito yung daan papunta sa likod ng bahay. Yan po yung pangatlong gate na kung saan stainless din po yan. So ang dami pong entry at exit points nitong property. Yan po yung side view nitong bahay. Dito naman po may another fruit-bearing trees na chico kung saan ito'y namumunga na rin po. At dito po sa likod ng bahay, napakalaki din po ng espasyo. Pwede pong lagyan malit na pool. Meron din po ditong bayabas at papaya. Yan po yung likod mismo ng bahay. Pag ito po yung napinturahan ng solid na white,
Napakaaliwalas po at napaganda nito. Yan po, makikita nyo naman tong mga ceiling, palitin na. So, mga ceiling lang po ang ipapagawa nyo dito. Then, pintura, depende sa choice nyo. Ito pong papaya ay namumunga na rin. At may tanglad na rin po. May kamyas, nyug na lang po ang kulang, kaya sarap pong gulayin yan. Kahit po sardinas ang sahog. At konting sili, and natatanong nyo, mukhang mapaparami ang kanin. Sira ang diet. Ito naman po yung back view nitong buong bahay. So dito po sa setback, meron din po itong kalamansi, then may bayabas. Actually, galing na po tayo dito kanina sa main gate at sa may covered car garage o garahe. Mapapansin nyo po, kahit po hindi ganun kaayos itong mga gamit, pero may potential po itong property na mapapaganda mo pa ng konting gastos lang. Kaya nung retouch ng pintura, repair ng ceiling, at sa setup po nitong paligid na may mga setback, napakaaliwalas po. So ito po yung main door. Meron po itong glass door at double wooden door. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. Dito po sa pagpasok natin ay yung parte nitong ceiling ay medyo bagsak na. At dito naman po yung living area o salas. At matatanaw natin yung main door. Meron pong customized windows. Maisingit ko lang po, ito po palang mga tiles ay meron na rin pong palitin. Kung medyo maselan po, siguro palitan nyo na lang lahat. Mula po dito sa living area, ito naman po yung dining area. Napalaki po ng espasyo. At meron pong access door dito na papunta sa likod ng bahay. Ito naman po yung formal kitchen. Meron po itong kitchen countertop, double stainless sink with faucet, wall-mounted cabinet. Then meron pong storage ng kitchen utensils. Maayos pa naman po ang flooring dito o tile flooring. Meron pong pantry, may espasyo para sa refrigerator. At sa dulo po ay yung access door papunta naman sa gilid ng bahay na malapit po yan sa may gate o puno ng chiko na naipakita ko sa inyo kanina. Ito po ulit yung formal kitchen. Ito pong mga kitchen cabinet sa baba ay kailangan ng palitan ang mga hinges. Ito pong countertop at itong gas range, maayos naman po. So mula po dito, matatanaw naman natin yung hagdan at dito naman yung pantry. Dito po sa side na to ay maayos pa naman ang tile flooring. Then meron pong glass door at dito naman po yung dining area at meron pong mga customized na glass windows. Dito na po tayo galing kanina. Yan po yung papaya, yung tanglad, yung kamyas, may puno ng saging, meron ding malunggay, at nandun po yung chiko. Balik na po tayo dito sa loob. Ito pong spot na to ay pwedeng gawing family area. Then sa dulo po ay meron pong powder room. Meron po itong bathroom countertop, vanity mirror, water closet, at may bathroom window. Palitin na rin po ang ceiling dito. So mula po dito sa powder room, meron pong understair storage na malaki din ang espasyo nito. At matatanaw natin naman dito yung dining area at yung formal kitchen. Open concept lang po siya, kaya maaliwalas. Ito po yung access door na papunta naman sa garahe o covered carport. Na matatanaw naman natin yung main gate.
At dyan na po tayo galing kanina. Balik na po tayo dito sa loob. So, akit na po tayo para check natin yung ibang parte nitong bahay. Ito pong hagdan ay naka-wooden staircase at wooden handrail at railing. Samahan niyo po ako. Akyat po tayo. So, pag akyat po natin, meron pong glass window na nag-serve sa natural sunlight. At dito naman po yung hallway. Check po natin itong first bedroom, kung saan ito yung naka-solid wood door. Malaki naman po ang espasyo nito. Meron po itong dalawang glass window. Sa ceiling, maayos pa. Sa pintura, kailangan i-retouch. Linidetalyo ko na po sa inyo para at least may idea na kayo kung anong mga gagawin nyo once na mag-set tayo ng tripping at maibigan nyo. At least ready na kayo kung anong mga kailangan gawin dito sa property. So ito po yung family area. At dito naman po yung common toilet and bath. Naka-solid wood door. Meron pong bathroom countertop. Water closet. Then sa dulo po meron pong bathroom window. May shower. At ito pong ceiling ay maayos pa. Labas po tayo para check natin yung kabilang kwarto. Dito naman po yung kabilang kwarto. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Naka-solid wood door din po ito. At maayos din ang ceiling nito. So, labas po tayo. Yan po yung master's bedroom. Mamaya ikutan natin yan. At ito yung hagdan. At yung hallway. Kung saan galing na tayo dyan kanina. So, ito naman po yung access door papunta sa balkonahe o terrace. At ito naman po yung family area. At dito naman po yung pangatlong kwarto. Mas maliit na rin po ito. So, meron din po itong glass window at maayos din ang ceiling nito. Naka-solid door din po ito. So, mula po dito sa pangatlong kwarto, ayan po, matatanaw na natin yung access door papunta sa balkonahe o terrace mula dito sa family area. At doon naman yung hallway. Ito pong pintuan ay naka-glass door with wooden frame. Labas po tayo. Ito pong balkonahe o terrace ay napakalaki po ng espasyo. Then meron pong access door dun sa master's bedroom. Naka-tile flooring na rin po ito. At mula po dito, meron pong mountain view. Yan po, tunghen nyo po. Napaganda ng tanawin. Mula po dito sa dulo ng balkonahe, yan naman po, matatanaw natin yung second floor. Then naka-stainless na gutter na rin po yan. Ito pong roofing ay wala po kayong papagawa dito. Maayos na maayos po yan. Ito pong railing ay stainless na rin. So yan po yung harapan ng bahay. At matatanaw natin yung secondary na gate, yung bakod, yung suha, na kung saan yan po yung corner side nitong property. At doon naman po yung main gate at yung covered car garage. Balik na po tayo dito sa loob. So mula po dito sa balkonahe, papasok na po tayo. At yan po yung family area. Then yung third bedroom. Matatanaw natin yung second and first bedroom. Ito po yung hallway. Then yung hagdan. At ito na po yung master's bedroom. Meron itong wooden door. At dito naman po ay napakalaki po ng espasyo. Sa ceiling, maayos na maayos pa po. Gawa ng maayos naman ng mga bubong. Meron po itong mga glass windows. Dito naman po yung toilet and bath kung saan ito ay open concept lang. Yan po yung shower, may bathroom window, bathroom countertop, at meron pong water closet with bidet.
Mula po dito sa dulo ng kwarto, yan po, tunghayan nyo po. Napakalaki ng espasyo. At yan po yung toilet and bath. At dito naman po yung access door o glass door na papunta naman sa balkonahe o terrace. Mula po dito sa master's bedroom, tanaw natin yung mountain view. Habang naglilibot po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa Nasugbu Port, ang distance is 3.3 kilometers at ang travel time is 11 minutes. Malapit na rin po doon ang mga beach resort dito sa Nasugbu, Batangas. Mula naman po sa Nasugbu Bayan kung saan nandun na rin po ang public market, groceries, convenience store, remittance center, drugstore, schools, church, banks at hospital. Ang distance is 1.7 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Mula naman po sa Welcome Arc Nasugbu, ang distance is 31.9 kilometers at ang travel time is 43 minutes. Mula naman po sa Twin Lakes, ang distance is 33.8 kilometers at ang travel time is 46 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 47.6 kilometers at ang travel time is 1 hour and 14 minutes. Kung manggagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 90.5 kilometers at ang travel time is 2 hours and 46 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 6.9 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram, sa mga iPhone user man may iMessage, meron din pong email, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatang naman po ng aming Facebook, meron po ang Facebook page na Nov9 TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. Meron din po kami ibang YouTube channel na The Nov9 TV channel at Nov9 TV Listings. Sana po naibigyan yung aming video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap niyo mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede niyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede namin alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.